2024, Monday sa Boracay, Aklan. Isang Slovak national ang nai-report na missing matapos hindi na makabalik sa kanyang tinutuluyang hotel. Sa isang isla na puno ng kasiyahan, isang trahedya ang gumulat sa mga residente at turista. Natagpuan ang bangkay ng babae sa isang liblib na bahagi ng Boracay. May mga palatandaang nagkaroon ng dahas bago siya bawian ng buhay. Sa likod ng malaparaisong view ng isla, isang madilim na lihim ang unti-unting lumulutang. Paano nga ba nauwi sa trahedya ang isang dapat sanay masayang bakasyon? At sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng ito? Ang buong detalye sa pagpapatuloy ng istorya. Natagpuang wala ng buhay ay si Michaela Mikova, isang 23 years old na Slovak national, lumaki sa Moravia, Czech Republic. Kilala sa pagiging mabait, friendly at matulungin. Mga katangiang minahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mayroon siyang boyfriend na Egyptian at sa kabila ng kanilang magkaibang kultura, naging matibay ang kanilang relasyon. Matapos niyang magtapos ng high school, nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Marsayak University, kung saan kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Special Education, major in English. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang journey. Taong 2024, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng psychology sa Portugal. Kasabay nito, nagtrabaho siya bilang educational assistant sa isang organisasyon na tumutulong sa mga may kapansanan. Bukod pa rito, nagkaroon din siya ng part-time jobs bilang event staff at leisure animator. Isang trabaho na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-travel sa iba't ibang bansa. Sa kanyang mga paglalakbay, nakilala ni Michaela ang maraming tao mula sa iba't ibang lahi, kabilang na ang mga Pilipino. Isa sa kanila ang naging matalik niyang kaibigan, isang Pinay, na kalaunan ay nag-imbita sa kanya na dumalo sa kanyang kasal sa Pilipinas. Hindi nagdalawang isip si Michaela na tanggapin ang imbitasyon, lalo pat nais din niyang maranasan ang ganda ng Pilipinas. March 1, 2025, mas maaga siyang bumiyahe patungo sa bansa para sulitin ang kanyang staycation rito. Ito ang unang pagkakataon niyang makarating sa Boracay, isa sa pinakatanyag na destinasyon sa Pilipinas. Ngunit sa kasagsagan ng turismo, puno halos lahat ng hotel sa isla. Kasama niya ang isa pang Slovak national nang dumating siya, ngunit naghiwalay sila ng tinutuluyang hotel. Sa kabila nito, hindi ito naging hadlang upang mas ma-enjoy ni Michaela ang kanyang bakasyon. Masaya niyang nilibot ang isla, sinubukan ng iba't ibang activities at nakisabay sa sigla ng Boracay. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ng kanyang kaibigan noong March 8, kung saan dumalo siya ng buong saya. Ang alam ng kanyang mga kaibigan, babalik siya sa kanilang bansa noong March 11. Ngunit nang sumapit ang araw ng kanyang flight, wala silang natanggap na kahit anong mensahe mula kay Michaela. Hindi rin siya sumasagot sa kanilang mga tawag at text, dahilan upang sila'y labis na mag-alala. Dahil dito, agad silang nagtungo sa Malay Police Station upang i-report ang kanyang pagkawala. Ayon sa isa sa kanyang malalapit na kaibigan, March 10, bandang 1:00 ng hapon, huli nilang nakita si Michaela. Magkakasama pa silang kumain ng tanghalian noon at matapos iyon, nagpaalam si Michaela na maglilibot pa sa isla bago bumalik sa kanilang bansa kinabukasan. Ngunit pagkatapos noon, hindi na nila siya muling nakausap. Dahil dito, agad na naglabas ng missing person poster ang mga pulis at nag-alok pa ng 50,000 Philippine peso na reward ang kanyang mga kaibigan para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa poster, nakasaad na ang dalaga ay huling nakitang nakasuot ng pulang damit at green hat. Habang patuloy ang paghahanap kay Michaela, lumutang ang isang nakakakilabot na impormasyon mula sa kanyang kasintahan. Ayon sa kanya, huli niyang nakausap si Michaela noong March 10. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ng dalaga na may lumapit sa kanyang mga tao, nagbiro at pinuri siya. Nagbiro pa si Michaela sa kasintahan niya, sinasabing tila kailangan niya ng bodyguard. 2 araw matapos ang kanyang pagkawala,
March 12, isang tip ang natanggap ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, may natagpo ang bangkay ng isang babae sa isang abandonadong simbahan sa loob ng isang masukal na bahagi ng isla. Agad rumesponde ang mga pulis at sa kanilang pagdating, kinumpirma nilang ang bangkay ay kay Micaela Micova. Hubot-hubad ang katawan ng biktima maliban sa kanyang suot na sapatos. Nawawala rin ang kanyang cellphone at wallet. Malakas ang hinala ng mga investigador na siya ay pinagsamantalahan bago binawian ng buhay. Mabilis na kumalat ang balita na nagdulot ng takot sa mga turista at residente ng isla. Sa isang online forum, may lumabas na espekulasyon na maaaring sinunog ng mga salarin ang maselang bahagi ng katawan ng biktima, marahil upang sirain ang ebidensya. Lumabas rin ang sinasabing huling larawan ni Micaela bago siya mawala. Hawak niya ang isang baso habang nasa isang lamesa na may mga alak. Ngunit itinanggi ito ng kanyang pamilya dahil hindi raw umiinom ng alak si Micaela. Nang usisain ito ng mga otoridad, napag-alaman nilang buko juice ang laman ng kanyang baso na inalok sa kanya ng ilang kalalakihang nakasama niya bago siya nawala. Sa isinagawang autopsy, lumabas ang nakakasindak na resulta. Kumpirmado na siya ay pinagsamantalahan. Matinding pinsala ang tinamo ng katawan ni Micaela. Napakaraming sugat sa iba't ibang bahagi nito. Ayon sa mga otoridad, matagal nang naroon ang kanyang mga bangkay sa abandonadong simbahan. Kaya hindi na rin maganda ang kalagayan nito nang matagpuan. Isa sa mga unang nakadiskubre sa kanyang katawan ay isang lokal na lalaki na nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kanya, dumaan lamang siya sa baybayin upang ayusin ang kanyang bangka. Sa kanyang paglalakad, pinili niyang gumamit ng shortcut sa Pearl of the Pacific. Ngunit nang marating niya ang isang nakatumbang puno ng balete, tila may hindi maipaliwanag na puwersang nagtulak sa kanya patungo sa abandonadong simbahan. Bigla na lamang daw siyang natauhan nang may naamoy siyang hindi pangkaraniwan. Isang malansang amoy na pumuno sa paligid. Hinanap niya ang pinagmumulan nito at doon niya nakita ang nakakapangilabot na sinapit ng dayuhan. Dahil sa natuklasan, agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Hinanap nila ang anumang CCTV footage na maaaring makatulong sa kaso. Ayon sa kanila, may hawak na silang ilang video recordings, ngunit hindi pa nila ito maaaring isapubliko habang patuloy ang pagsisiyasat. Bukod sa mga ebidensyang nakalap, nagkaroon din ng ilang testigo na maaaring makatulong sa kaso. Dahil dito, natukoy ang isang lalaking person of interest na agad isinailalim sa kustudiya ng pulisya. Sa una nilang pahayag, may 4 silang itinuturing na persons of interest, 3 lokal at 1 banyaga. Gayunpaman, hindi nila ibinunyag ang pangalan ng mga ito upang masigurado na masusunod ang tamang proseso ng investigasyon. Pagdating ng March 18, lumabas ang balita na 2 sa mga persons of interest ang nasa kustudiya na ng mga otoridad. Isa sa kanila ang umamin sa kanyang partisipasyon sa krimen. Base sa background investigation ng mga pulis, napag-alamang may kaugnayan ang mga nasabing sospek sa iligal na droga at meron na silang dating mga kaso. Samantala, hindi naging malinaw kung ang pag-amin ng isa sa mga sospek ay voluntaryo o dulot ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayon sa mga pulis, bago pa man mangyari ang insidente, may mga nakakita kay Micaela na madalas naglalakad mag-isa sa mga hindi gaanong mataong lugar. Posible raw na ito ang naging dahilan kung bakit siya nalagay sa panganib, lalo na't ang simbahan kung saan siya natagpuan ay matagal nang inabandona at wala nang nagbabantay rito. Ayon sa mga pulis, isolated case umano ang nangyari kay Micaela at hindi dapat ito makasira sa imahe ng Boracay bilang isang tourist destination. Gayunpaman, lumobo sa 1 million pesos ang alok na reward para sa sino mang makapagbigay ng impormasyon upang mahuli ang iba pang mga sangkot sa krimen. Sa social media, nag-viral ang mga reaksyon ng netizens tungkol sa nangyari.
May isang post na nagsasabing 6 na lalaking lulong sa iligal na droga ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Mayroon ding nagsabing dapat na umanong humingi ng tulong ang Pilipinas upang tuluyang masugpo ang ganitong mga gawain. Sa isang pahayag naman, ipinahayag ng isang netizen ang pagkadismaya dahil muling nasira ang imahe ng bansa sa mata ng ibang mga dayuhan. Mas lalong umugong ang issue nang lumabas ang balitang may mga European countries na nagbigay ng babala sa kanilang mga mamamayan na mag-ingat o umiwas sa pagbisita sa Pilipinas. May kumalat ding impormasyon na may ilang babaeng Chinese na umano'y naging biktima rin ng kahalintulad na insidente. Dumating ang March 20 at isang mahalagang revelasyon ang naganap. Ang isang person of interest na kinilala bilang alias Mech ay itinuro ang mga itinuturing niyang kasabwat sa krimen. 2 lalaki na kanyang pinangalan ng alias Jello at alias Junior. Ayon kay Mech, noong March 10, siya mismo ang nakasaksi kung paano dinala ng kanyang mga kasamahan si Micaela sa abandonadong simbahan. Doon na siya pinagsamantalahan at tuluyang binawian ng buhay. Ayon sa mga pulis, ang salaysay ni Mech ay tumugma sa resulta ng kanilang investigasyon. Dahil dito, mas lalo nilang pinaigting ang paghahanap sa 2 pang itinuturong sospek. Gayunpaman, nilinaw rin nila na hindi pa rin absuelto si Mech sa kaso sa kabila ng kanyang pagtestigo. Sa ngayon, nasa kustudiya siya ng pulisya matapos siyang mahuli sa isang anti-drug operation noong March 14. Habang patuloy ang investigasyon, nakatakda namang i-cremate ang bangkay ni Micaela. Kasabay ng patuloy na koordinasyon ng mga otoridad sa embahada ng Slovakia. Hindi lang ang pamilya ng biktima ang nananawagan ng hustisya. Maging ang buong sambayanan ay umaasa na makakamit ni Micaela ang katarungan. Samantala, hindi pa natatapos ang listahan ng mga dayuhang naging biktima ng karahasan sa ating bansa.